Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Walang yaka, Andrea. Napakalandi mo. Bakit mo ba ako sinampal? Nagtatanong ka pa? Traidor ka eh. Hindi kita mapapatawad sa kataksilan mo. Nagtiwala ako sa'yo, pero ito ang iginanti mo sa kabutihan ko? Aray, pwede ba tumigil ka? Gaga ka ha? Talagang lumalaban ka ha? Pinagkatiwalaan kita, bruha ka. Tapos ngayon, malalaman kong inahas mo palang asawa ko? Para lang dyan magwawala ka na? Ang babaw mo naman. Kung inaalagaan mo lang sana ang sarili mo, hindi siya maghahanap ng iba. Palibhasa, probinsyana ka. Hindi ka man lang marunong mag-ayos ng sarili mo. Bago pa man ako makaganti, sinugod niya ako at sinabunutan. Napasigaw ako habang pilit siyang tinutulak palayo. Ramdam ko ang hapdi ng anit ko. Pakiramdam ko, humigpit ang ulo ko sa pagkakahawak niya. Natumba ako nang mawala ng balanse pero hindi ako nagpatalo. Kung iniisip niyang aatras ako, nagkakamali siya. Nagkalat ang mga gamit sa kusina dahil sa nabasag na plato. Natapong tubig mula sa pitsyel at natumbang mga upuan. Gayunpaman, wala pa rin ni isa sa amin ang may planong tumigil. Napangisi ako kahit masakit ang anit ko sa higpit ng hawak niya. Tuwang-tuwa ako sa ginawa kong pangiinsulto sa kanya. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na darating ang araw na ito na malalaman ni Nerissa ang sikreto namin ng mister niya. Wala rin akong pinagsisisihan. Kung may dapat sisihin dito, siya yon dahil pabaya siya at hindi niya kayang panatilihin ang asawa niya sa tabi niya. Mababaw? Hayop ka! Napakalandi mo! Walang yaka! Mga agaw! Ako? Malandi? Mga agaw? Ayos lang. Hindi naman akong iniwan Hindi naman akong pinagsawaan. Tanggapin mo na lang kasi. Hindi ka na sapat para sa pangangailangan ng asawa mo. Muli kaming nagsampalan. Parehong puno ng galit at panggigigil hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Dumating si David. Halatang nagulantang sa nadatnan. Siya lang naman ang lalaking pinag-aawayan namin, Miss Winnie. Teka, tama na. Bakit ba nag-aaway kayong dalawa? Itigil niyo na yan. Pilit niya kaming pinaglayo sa isa't isa. Pero kahit napaghiwalay na niya kami, nananatiling nanlilisik ang mga tinginan namin ni Nerissa. Sa pagkakataong ito, ibinaling niya ang tingin sa kanyang asawa. Hindi rin nakaligtas sa malutong na sampal niya si David. Hayop ka, David! Isa ka pa! Napakataksil mo! Magsama kayo ng retokadang kabit mo! Ano ngayon kung retokada ako? Gusto mo bang sirain ko rin ang mukha mo nang maipaayos mo? Teka lang naman, Nerissa. Hayaan mo ako magpaliwanag. Ano pa bang kailangan mong ipaliwanag? Tama na, David! Sawa na akong makinig sa mga kasinungalingan mo! Gago ka! Niloko mo ko! Pero Nerissa... Tama naman ang asawa mo, David. Bakit ka pa magpapaliwanag sa kanya? Ito naman talaga ang gusto natin, hindi ba? Ang maidispatch siya. Ngayon, hindi na natin kailangang magtago. Alam na niyang totoo. Hindi mo ako naiintindihan, Andrea. Wala akong pakialam, David. Basta nagtagumpay tayo. At pwede ba? Akin ka lang. Ang kati-kati mo, bruha ka. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Isinusumpa ko. At ikaw pang may ganang sumumpa? Dapat na ba akong matakot, ha? Walang ibang may kasalanan ng lahat ng ito kundi ikaw. Ako pang may kasalanan? Ang kapal naman ng mukha niyo. Oo, ikaw. Dahil kung marunong ka lang magpahalaga sa asawa mo, hindi ka niya ipagpapalit sa mas higit pa sa'yo. Kinasusuklaman kita. Masuklam ka hanggat gusto mo. Yun lang naman ang kayang gawin ng isang tanga na kagaya mo, hindi ba? Makikita nyo, ipakukulong ko kayo. Magdurusa rin kayo, mga hayop! Palahaw niya na hindi ko man lang pinansin. Hindi ako makaramdam noon ng awa. Sa katunayan, natutuwa pa nga ako Kayang-kaya ko palang gayahin ang mga kontrabida sa telebisyon. Kaya ko naman palang umarting salbahe at walang konsiderasyon. Bago ako makaalis, hinawakan ako ni David sa braso. Nilingon ko siya at nakitang maluha-luha niyang mga mata. Alam kong hindi siya makapaniwala sa mga kaya kong gawin sa kanya ngayon. Alam kong hindi niya akalain na ang kawawang kasambahay na inapi nila noon ang magpapaluhod sa kanila ngayon. Hindi ako masama, Miss Winnie, pero pinili kong maging ganito para protektahan ang sarili ko. Kinakarma na ba ako, Andrea? Ito na ba ang kabayaran ng mga kasalanan ko sa iyo noon? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, David? Masakit bang malaman na niloloko ka pala ng babaeng akala mo, sasaluhin ka kapag niluwakan na ng asawa mo?
Ano ang ibig mong sabihin? Iiwan mo ko? Huwag naman, Andrea. Managinip ka, David! Wala kang karapatan na angkinin ng dalawang babae para sa sarili mo! Wala kang bayag! Wala kang dignidad! Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong na ipaglaban kung ano talaga ang gusto mo! Kaya magdusa ka! Nang talikuran ko sina David at Nerissa, napangiti ako. Nagtagumpay ako sa masama kong balak sa kanila. Hindi lang naman dahil may gusto ko kay David kaya ako ginawa ang mga bagay na ito. Gusto ko lang gumante sa mga taong naging dahilan kung bakit ko kailangan pagdaanan ng hirap na tinatamasa ako noon. Para po lubos ninyong maintindihan ang aking kwento, sisimulan ko sa mga panahon na isa pa lang akong dancer sa pinagtatrabahuhan kong bar. Ako po si Andrea, 42 years old sa kasalukuyan, isang retokada. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo nangyari nung ako'y 26 years old pa lamang, taong 2010. Isa akong dancer sa bar, isang GRO, nung hindi pa nagtatagpo ulit ang landas namin ni David. Magaling akong sumayaw at dahil dito nagkakaroon ako ng malalaking tip mula sa customers. Ayos mukhang sikat ka sa mga kalalakihan ngayon. Oy, grabe ka, hindi naman Sinipag lang ako kaya ganito kalaki ang kinikita ko ngayon. Pasok na ba yan sa usapang libre? Aba, mahigit 1 linggo na tayong hindi gumagala Baka naman. Gaga ka talaga, Lisa. Ang buraot mo. Kung ikaw kaya ang manlibre sa akin, ilang customer nang duman sa'yo pero ni isang bote ng beer hindi mo pa ako napapainom. Ay, grabe ka, bruha Nanunumbat ka na. Kaibigan nga kita. Ganito po talaga kami mag-usap ni Lisa, Miss Winnie. Akala nga ng iba nag-aaway na kami, pero hindi nila alam ganito lang ang paraan ng pag-uusap naming dalawa. Napatingin ako sa paligid ng bar na kinaroroonan namin. Maraming tao sa gabing yun, kalansingan ng mga baso, halakhakan ng mga lasing at ang paulit-ulit na tugtog sa speaker, lahat yan naririnig ko habang binibilang ko ang tip na hawak ko. Mahigit 7,000 na ang nakuha ko para sa gabing yun, pero kulang pa rin para sa akin. Kulang pa kung tutusin para sa pag-aasikaso ko sa sarili ko. Kailangan ko na talagang makabingwit ng matabang isda. Masyado ka lang, praning. Maaga pa naman ang gabi Sigurado ako marami pang customer na darating. Ay nako, baka naman ang mga kuripot na namang lalaki ang mapunta sa akin Aba, malapit ng schedule ko kay Doc. Kailangan ko makumpleto ang halagang kailangan ko para pambayad sa kanya. Huwag kang mag-alala, Andrea. Makukumpleto mo rin ang halagang kailangan mo. Kasalanan to ng taong may atraso sa akin Bakit ba kasi kailangan nilang sirain ang mukha ko? Tuloy napilitan ako magtago sa magandang mukhang to para magkapera. Magpasalamat ka na lang na may mukha kang nagagamit. Kesa naman ipakita mo sa mga tawang dati mong itsura. Mas maraming matatakot sa'yo at malamang hindi ka matatanggap sa klase ng trabaho natin. Kasalanan to ng mga taong pinagkatiwalaan ko noon Kung hindi nila ako inabuso, siguro hindi ako namomroblema ng ganito. Huwag ka nang malungkot. Hindi ka naman siguro nila makikilala ngayon Iba na ang itsura mo Sana lang, Lisa, dahil isinusumpa ko. Kapag nagkita kami, maghihiganti ako at sisiguraduhin ko na sila naman ang iiyak sa pagkakataong ito. Sariwa pa sa isipan ko ang nangyari noon, Miss Winnie. Bago ako maging dancer, isa po akong kasambahay. Mabait, masayahin at simple lang ang pangarap. Nagtatrabaho ako noon sa pamilya nila David. Isang mayamang lalaki, negosyante at kilala sa lipunan. Marami ang nagulat ng ligawan niya ako. Humadlang ang mga magulang niya pero hindi kami nakinig. Sa katunayan, inalok pa nga niya ako ng kasal Isang katotohanan na hindi matanggap ni Nerissa ang babaeng pinagkasundo sa kanya ng kanyang mga magulang. Nang magpang-abot kami sa bahay ni David, nag-aaway kami ni Nerissa. Malakas siya sa mga magulang ni David at lahat ng sasabihin niya pinaniniwalaan nila. Kahit nang pagbintangan nila ako na magnanakaw, pinaniwalaan nila. Sila ang may kasalanan kung bakit nasira ang mukha ko. Kung bakit kailangan kong umasa sa pagpaparitoke para magbago man lang ng kahit konti ang kapalaran ko. Pero dahil kakambal ko na yata ang malas, kung sino pang kinasusuklaman kong makita, siya pang matatanaw ko sa isang madilim na bahagi ng bar. Tahimik lang siyang nakaupo, pero hindi pwedeng hindi mapansin. Malinis ang suot, maayos ang postura at higit sa lahat may dating. Hindi siya katulad ng ibang lalaking nandito na kayabangan at kalandian lang ang taglay. Si David, kalmado lang, ni walang oras para magpakitang gilas.
Kaagad akong kinabahan, Miss Winnie. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa posibilidad na mangyayari ng inaasam kong paghihiganti. Napangisi ako. Isang bagay kaagad ang pumasok sa isipan ko at hindi ko siya palalampasin. Ilang taon din, David. Ngayon mukhang kailangan na nga kitang harapin. Naku, sasabihin mo ba sa kanyang totoo? Hindi no, kailangan ko siyang paglaruan. Pagkatapos ng pananakit nila sa akin noon, deserve nilang magdusa. Para akong nanonood ng teleserye sa drama niyo ha. Pero hindi bale, susuportahan kita, Cisco. Basta, wag mong mababanggit sa kanyang tunay na ako ha. Oo naman, kasabwat mo ako sa paghihiganti mo no? Maraming salamat Lisa ha. Ikaw lang talagang tumulong sa akin sa panahong lugmok na lugmok ako eh. Mabuti kang tao, Andrea. Kahit na hindi yun makita ng mga tao sa paligid natin dahil sa uri ng trabaho natin, pero alam ko namang wala ka namang ibang ginusto kundi ang mabuhay lang ng masaya. Nagiging madrama ka na, Lisa ha? Lasing ka na talaga. Hindi ako lasing gaga ka talaga. Ang mabuti pa, puntahan mo na lang ang bagong dating natin na customer. I-reserve na kita para sa kanya ha. Ay, gusto ko yan. Sige, magtatrabaho na ako. I-entertain mo ng maayos ha. Sure! Huminga ako ng malalim. Inayos ang buhok ko at tinignan kung okay na ba ang ayos ko. Sigurado ako na hindi niya ako makikilala. Maganda man ang mukha ko noon, alam kong ibang kagandahan ang makikita niya ngayon. Ang nagagawa nga naman ng retoke. Ngumiti ako at inayos ang postura, tsaka ako lumapit. Hi! Maupo ka. Ang formal mo naman. Sana formal din ang tip natin ha? Anong pangalan mo? Ako si Andrea. Inextend ko ang kamay ko para makipag-handshake sa kanya, pero hindi niya ito kagad tinanggap. Sa halip, napatingin siya sa akin. Parang may kapangalan ka eh. Pero iba lang ang itsura mo. Talaga? Baka naman coincidence lang. Siguro nga. Pero ewan ko ba? Parang matagal na kitang kilala eh. Akala mo lang yon? Ang unique ko kaya. Tingnan mo boses ko, parang palingkera lang. Nag-iisa ako sa mundo, no? Eh, ikaw, anong pangalan mo? Ako si David. Ang gandang pangalan, mukhang matalino at mukhang tuso. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Walang halong pambabastos pero kakaiba. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Bigla ko na namang naalala ang nakaraan. Kung paano niya ako unang tinitigan ng buong pagmamahal. Pero iba ng sitwasyon ngayon. Nagpapanggap ako at hindi niya pwedeng malaman yon. Sari-sari na nga ang ginagawa kong pag-iba ng boses ko, kaya naman pilit kong iwinaksi ang lahat ng alaala na pwedeng magpahina ng loob ko. Mukhang ngayon lang kita nakita dito ha. Hindi ka siguro mahilig mag-bar ano? Halata ba? Oo, iba kasi ang galawan mo eh, kumpara sa ibang customers dito. Ikaw, matagal ka na ba rito? Oo, wala naman akong choice eh. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero mukha kang sopistikada. Talaga? Kahit ganito ang boses ko? Ay, ang sweet mo naman. Sa pagkakataong yon, hindi ko na kailangan magpanggap. Alam kong parte ng charm ko ang pagiging totoo, pero kontrolado at maingat. Ayokong lumabas ang pagiging dating Andrea ko sa kasalukuyang ako. Kailangan ko siyang mahulog sa sarili kong bitag, kaya kailangan maingat ako sa bawat galaw ko. Hindi ko namalayan, komportable na pala kaming magkausap. Katulad ng dati, ganun pa rin si David. Hindi siya bastos. Respetado siyang nakikinig sa mga sinasabi ko, nagpapakita ng interes sa bawat topic na nasimulan ko. At doon ako lalong natutuwa. Alam mo, iba ka sa mga babae dito, Andrea. Ha? Bakit? Tignan mo ang ibang kasama mo, nakikipagkandungan sa mga lalaki na alam kong pumunta lang dito para makachancing ng babae. Sinasamantala naman ito ng mga babaeng nagdidemand ng malaking halaga kapalit ng paghipo sa kanila. Iba naman talaga ako, David eh. Mamahalin ako. Hindi ako pwedeng hawakan ng basta at namimili rin ako ng customer. Napalunok si David pero maya-maya bumulong sa akin. Libre ka ba bukas ng gabi? Hindi ako kagad sumagot. Gusto kong maramdaman ni David na hindi ako basta-basta. Pero ang totoo, nagdiriwang na ang isipan ko. Kumagat sa pain ng lalaki. Ilang sandali pa, ngumisi ako.
Depende. Kaya mo bang presyo? Gusto kitang makasama ng tayong dalawa lang. At hindi mo kailangan problemahin ng pera. Magbabayad ako kahit magkano. Saan mo gusto? Ako nang bahala dun. Basta makipagkita ka lang sa akin sa address na ibibigay ko sa'yo. Pwede ko ba makuha ang cellphone number mo? Sige. At doon nagsimula ang lahat, Miss Sweeney. Pagkatapos ng shift ko, dumiretso ko sa likod ng bar kung saan madalas magpahinga ang mga empleyado. Nandun na si Lisa. Sabik niya akong sinalubong marahil nangangamusta sa takbo ng pangyayari kanina. Uy, ano na? Kumusta? Chismosa ka talaga, no? Kahit kailan. So bawal akong magtanong ngayon. Depende. Walang yaka talagang bruha ka? Talagang makikipagkita ka sa kanya? Ha? Paano mo nalaman? Sinasagot mo kaya ng depende ang lahat ng nag-aalok na customer mo, no? Paano yan? Baka may makilala siya sa dating Andrea. Yun nga ang exciting, hindi ba? Ang mabaliw siya sa kaiisip kung sino ba talaga ako. Mukhang high class ang David na yun, Tama ka. At parte ng paghihiganti ko, uubusin ko ang yaman nila bago ko ilantad sa kanila ang tunay kong pagkatao, Lisa. Tumahimik siya sandali, tsaka siya tumingin sa akin ng seryoso. Baka sa kanyang mga matang pag-aalala. Andrea, nag-aalala ako. Sabi mo nga inapi ka nila noon, hindi ba? Paano kapag maulit yun ngayon? Lisa, alam mong nagbago na ako. Alam mong palaban na ako ngayon. Hindi na akong dating si Andrea na iyakin. At makikita mo sa boses ko na matapang na ako. At hindi na ako papayag na saktan pa nila ako. Oo, pero iba ito. Alam natin na may asawa na si David. Bago pa man mangyari ang pagkikita niyong to, nabalitaan na natin na ikinasal na siya kay Nerissa. Yan nga ang dahilan kung bakit mas gusto kong pumasok ulit sa buhay nila, Lisa. Gusto kong maranasan nila ng triple ang sakit na dinanas ko sa kanila noon. Tsaka hindi ko naman siya aagawin Paglalaruan ko lang silang dalawa. Hay nako, ikaw ang bahala. Basta ang gusto ko lang mag-iingat ka. Nginitian ko na lang noon si Lisa. Ayoko nang magpaliwanag sa kanya, lalo na't alam niya ang nakaraan ko. Pero ayoko nang patagalin pa ang paghihiganti. Sa ganitong paraan lang ako matatahimik, Miss Sweeney. Kinaumagahan, halos 1 oras akong nakatayo sa harap ng salamin. Ilang beses kong sinuklay ang buhok ko, naglagay ng makeup sa muka, nagsuot ng maganda at sexing damit. Kailangan unang lingon pa lang ni David sa akin, didikit na ang mga mata niya sa kabuuan ko. Pinili ko ang damit na sakto lang at hindi sobrang revealing, pero agaw pansin. Paglabas ko ng kwarto, kinabahan na kagad ako. Hindi ako magtatrabaho ngayon, kundi makikipaglaro sa mga taong sumira sa buhay ko. Nilapitan ako noon ni Lisa. Magkasama kaming nakatira sa apartment at parehong off kami sa trabaho ng araw na yon. Alam mo, Andrea, kung hindi ka lang GRO, maniniwala akong anak ka ng senador dahil sa ganda mo Grabing pamumuri naman yan. Ako lang to, no? Ang retokada mong kaibigan. Seryoso kaya ako. Kung hindi lang siguro nasira ang buhay mo noon, malamang maayos ang kalagayan mo ngayon. Kaya ako nga ginagawa to, hindi ba? Para makabawi. Sa bagay. Kailangan ko na palang umalis. Ikaw nang bahala dito sa bahay, Oo, mag-iingat ka, ha? Hinawakan ni Lisa ang kamay ko bago ako lumabas ng pintuan. Huminga ako ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili. Wala akong dapat na ikatakot. Ginagawa ko lang naman ito para sa sarili ko. Sumakay ako ng taxi at bumiyahe papunta sa hotel kung saan kami magkikita. Ayon sa text message ni David, hindi pa siya pumasok kaagad. Naghihintay siya sa akin sa labas. Nang huminto nga ang taxi sa may entrance, natanaw ko kagad si David. Nakasandal sa kotse niya, patingin-tingin sa suot na wristwatch. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at bumaba ng sasakyan tsaka lumapit sa kanya. Napansin ako kagad ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya tsaka ako pinasadahan ng tingin. Ang ganda mo, Andrea. Ikaw rin, bagay sa'yo ang suot mo. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa'yo na may kilala akong babaeng kaugali mo? Talaga? Oo, siya dapat ang mapapangasawa ko. Pero may nangyari kasing hindi maganda sa aming dalawa Ngayon ba single ka? Kung sasabihin ko ba sa'yo ngayon ang totoo, may magbabago ba?
Alam mo kung ano ang trabaho ko, David. Interesado ako sa pera mo at sa kikitain ko, hindi sa isyu ng buhay mo. Okay, aaminin ko na sa'yo. May asawa ko. Ni Risa ang pangalan niya. Mas mabuti na yung sinabi mo sa akin ng totoo. At least, alam ko kung kailan at saan ako lulugar. Prangka kong wika sa kanya na sigurado naman akong ikinamangha niya. Sa pagkakataong ito, lantaran ko nang sinabi sa kanya na okay lang sa akin ang maging number 2 sakali man na maboard siya sa legal wife niya. Ganyan naman talaga ang buhay eh. Kung magiging mahina ang loob ko, hindi ako kikita ng malaking halaga ng pera. Dinala niya ako sa restaurant ng hotel na pinuntahan namin. Mamahaling alak at pagkain kagad ang hinain sa mesa. Nag-usap kami ni David at marami akong napansing ugali niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Maginoo si David, Miss Winnie, hindi siya mapagsamantala. At kapag sinabi niyang magdi-dinner lang kami, yun lang talaga ang mangyayari. Pero kilala ko si David, darating din ang araw na magmamakaawa siya, mapansin ko lang. Dahil nagsisimula pa lang ako sa pakikipaglapit ko sa kanya. Akala ko talaga kanina, hindi mo na ako sisiputin eh. Babae ako, David, at may isang salita. Hindi ako nangangako na hindi tinutupad, kaya kapag sinabi ko gagawin ko. Masyado ka naman kasing seryoso, Andrea. Siyempre naman, may business tayo, hindi ba? Natutuwang tumitig sa akin si David. Alam kong hindi niya akalain na makakaya kong gawing negosyo ang pagkababae ko. Pero hindi niya alam, ginagawa ko lang naman yun para sa pansarili kong hangarin, ang mapalapit ulit kay David. Alam mo, gusto kita, Andrea. Bilib ako sa pagiging straightforward mo. Hindi ako ang tipo ng babaeng mahilig sa paligoy-ligoy, David. Kapag gusto ko, sinasabi ko at ginagawa ko. Magkakasundo tayo dyan, Andrea. Kung ganun, kumain na muna tayo. At nagpingkian ng mga hawak naming baso na may lamang alak. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagkwentuhan. Basta ang alam ko, halos wala ng tao sa kalsada nang ihatid niya ako pauwi. Salamat sa paghatid, ha? Walang anuman, Andrea. Sana magkita tayo ulit, ha? Oo naman, nasa iyo ang contact number ko, hindi ba? Oo nga pala. Hayaan mo, next time, mamamasyal tayo. Sigurado ka? Paano ang asawa mo? Kaya ko naman yun gawan ng paraan eh, kaya huwag ka mag-alala. Okay, o paano, papasok na ako sa loob, ha? Sweet dreams. Nakangiti akong pumasok sa gate ng apartment. Pero nang umusad na ang sasakyan ni Dave, naglaho na ang ngiti sa mukha ko. Napalitan ng puot. Hanggang ngayon magaling pa ring umarte si David. Hindi nga inilihim sa akin ng lalaki ang tungkol kay Nerissa. Pero mas magaling pa rin siyang magpahulog ng loob ng isang babae. At kung hindi ko lang kabisadong ugali niya, baka nahulog na rin ako ulit sa kanya. Andrea, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Gago siya, Lisa. Galit na galit ako sa kanya. Kumalma ka, Andrea. Alam kong hindi ganun kadali ang makipaglapit ulit sa mga taong nanakit sa'yo dati. Pero baka nakakalimutan mo kung bakit ka nasa sitwasyon na yan ngayon. Dahil umaasa ka na makakakuha ka ng hustisya. Kaya kung balak mo pang magpatuloy, huwag kang mawalan ng pag-asa. Pero kung hindi mo naman nakaya, pwede ka naman na tumigil, hindi ba? Nilalamon ako ng galit, kaya hindi ako pwedeng tumigil, Lisa. Kailangan nilang magbayad. Tama na, huwag ka nang umiyak. Alam mo nakahinaan ang umiiyak, hindi ba? Halika na, ang mabuti pa pumasok ka na rito at magpahinga ka na. Maraming salamat, Lisa. Hindi mo talaga ako pinababayaan. Oo naman, halika na. Mag-uumaga na nang makatulog kami ni Lisa. Nilibang niya ako sa pakikipagkwentuhan. Lumipas ang mga araw, mas naging malapit kami ni David sa isa't isa. Mas naging madalas ang pagdidinner namin. Palagi na rin kaming nagkikita. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag galing kay David. Kaagad ko itong sinagot. David, napatawag ka. Gusto lang sana kitang kumustahin. Magkasama pa tayo kagabi, ha? Tapos ngayon, nangangamusta ka na? Hindi naman siguro bawal, hindi ba? Bakit naman magiging bawal? Ikaw talaga. Masyado ka mapagbiro eh. Oo nga pala, gusto kitang isama na mag-out of town. Mag-out of town? Kailan?
Ngayong weekend. Paano ang asawa mo? May sarili siyang lakad eh. Pero ako, kailangan ko ng kasama. Since available ka naman, isasama na lang kita. Natawa ko dahil sa sinabi niya. Wala akong balak na tumanggi, kaya umuo kagad ako. Mas maganda nga itong siyang tumatawag sa akin eh. Ibig sabihin lang, umaayon sa akin ang pagkakataon. Sige. Sunduin mo ako dito bukas ng umaga. Mamimili ako ng mga dadalhin ko. Okay yan. Paano? May meeting pa ako 1:00. Tatawagan na lang kita ulit ha. Sure. I love you. Hindi ako nakasagot dahil sa tinura niya. Mukhang wala ring balak si David na pakinggan ang sasabihin ko dahil pinutol na niya kagad ang tawag. Nang ibaba ko ng cellphone, kinikilig na hinarap ako ni Lisa. Uy, saan daw kayo pupunta? Ikaw ha, lume-level up ka na. Level up ka dyan. Pagkakataon ko na to para makalapit ng husto sa kanila, no? Tsaka may naiisip akong plano at hindi ako papayag na hindi makatikim ng ganti mula sa akin si Nerissa. Silang dalawang magdurusa. Nang gabing yon, maaga akong nagpahinga sa kama. Huminga ako ng malalim nang maalala ang imbitasyon sa akin ni David na mag-out of town. Kung noon pa niya ginawa sa akin to, siguradong magtatatalon ako sa kilig. Kaso iba na ang sitwasyon ngayon eh. May asawa na siya. Ang mahirap pang kalimutan, natapos ang relasyon namin na hindi ko man lang nababawi ang dangal ko at nabura ang pagkatao ko. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Hindi ko namalaya, nakatulog na pala ako. Ilang beses akong napakurap nang makitang nakatayo sa harapan ko si David. Mas batang itsura niya ngayon. Nakangiti ang lalaki at mahinahon ang ekspresyon ng muka. Babe, will you marry me? Ako? Oo naman. May iba pa ba akong dapat napakasalan maliban sa'yo? Pero paano si... David! Ano? Pakakasalan mo ba talaga ang magnanakaw na yan? Anong ibig mong sabihin? Mabuti akong tao. Huwag ka nang magsinungaling, Andrea. Kasambahay ka lang, pero abusada ka. Hindi ka na nakontento? Inahas mo pa sa akin si David? Pati ba naman ang alahas ng mama niya, ninakaw mo pa? Nagkakamali ka, Nerissa. Wala akong ninanakaw. Nerissa, alam kong galit ka lang dahil hindi ko sinunod ang kasunduan ng pamilya natin. Pero sana maintindihan mo, si Andrea ang mahal ko. Kasinungalingan! Ako ang mahal ni David! Ginayuma ka lang ng babaeng yan! Ano? Wala akong magawa kundi ang mapasigaw sa sobrang sakit habang hinihila ni Nerissa ang buhok ko. Pakiramdam ko, matatanggal ang anit ko sa pagwawala niya. Umabot ang hilahan namin hanggang sa kusina. Dito napansin ko ang isang kumukulong sabaw. Gayon na lang ang sindak ko nang umisi si Nerissa sa akin. Sampid ka lang dito, Andrea. Kaya wala kang karapatan na agawin ang lahat ng dapat ay sa akin. Bakit? Anong gagawin mo? Manood ka na lang. Bago pa man ako makakilos ng mga sandaling yon, ibinuhos na ni Nerissa sa mukha ko ang napakainit na likido mula sa kawali. Halos panawan na ako ng ulirat sa sobrang sakit, Miss Winnie. Hindi ko alam kung paano magkikikisay dahil pakiramdam ko agad na natuklap ang balat ko sa sobrang init. Sigaw lang ako ng sigaw hanggang sa tuluyan ng namalatang boses ko. Dito ko na narinig ang marahas na pagsigaw ni David. Sigurado ako na kung nakikita ko siya ng mas malinaw ng mga sandaling yon, nanlalaki na ang mga mata niya sa sobrang gulat. Nerissa, Diyos ko, anong ginawa mo? Alam kong nahumaling ka sa taglay na kagandahan ng kasambahay niyo, David. At itong naisip kong solusyon para lumayo ka sa kanya. Ang gawin siyang pangit ngayon sa paningin mo. Mamahalin mo pa ba siya kapag nakita mo na ngayon ang mukha niya? Ang sakit! David, utang na loob, tulungan mo ako! Andrea, ang mukha mo! Bahagya akong naidilat ang mga mata ko. Saktong may salamin malapit sa lababo kung saan nakita ko ang aking itsura. Halos hindi ko makilala ang sarili ko. Ang balat ko umuusok at namumula parang nasunog ng apoy. Namamaga naman ang mga mata ko habang tumutulo ang luha. Pero nagawa ko namang dumilat ng konti. Dito na ako tuluyang naging hysterical. Kahit sa pagtulog ay nagmistulang bangungot ang nakaraan kong yon, Miss Winnie. Sigaw lang ako ng sigaw hanggang sa naramdaman ko na lang may umuyugyug na sa akin para magising. Andrea, ano bang nangyayari sa'yo? Gumising ka na nga.
Lisa? Ha? Pahingi naman ako ng tubig. Mukhang binabangungot ka. Hindi ko na kaya, Lisa. Pagod na ako magpanggap na malakas. Ayoko na. Huwag kang umiyak, please. Alam mong hindi kita kayang makitang nalulungkot at inaalala mo ang nakaraan. Sana magpakatatag ka, Andrea. Ilang beses ko nang tinanong ang sarili ko kung ipagpapatuloy ko pa ba ang paghihiganti ko, Lisa. Para kasing ako ang nagdurusa sa ginagawa ko eh. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Ano man ang desisyon mo, magiging masaya ako para sa'yo. Hindi mo na kailangang ituloy ang mga bagay na alam mong mahihirapan ka. Nalilito ako, Lisa. Kapag hininto ko ang paghihiganti ko, alam kong mas lalo lang ako magmumukhang kawawa. Gusto kong magulat sila sa naging transformation ko. Gusto kong ipatikim sa kanilang sarili nilang karma. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Magiging okay din ang lahat, okay? Sana nga, Lisa. Sana nga. Kinaumagahan, nagkita kami ni David. Kagaya ng nakagawian, signature clothes ulit ang suot niya. Halatang mamahali ng pabango at hindi na kailangan ng matinding effort para mapansin ko ang lalaki. Ang ganda mo, Andrea. Ikaw din. Ano, aalis na tayo? Halika na. Dinala ko ni David sa isang mall. Bumili ako ng mga dadalhin ko sa weekend vacation namin. Hindi ko tinanggihan ng lalaki nang iabot niya sa akin ang credit card niya para gamitin. Sinamantala ko ang pagkakataon. Marami akong binili pero tila ba walang pakialam si David. Kinahapunan, sa isang hotel niya ako dinala. Bilang isang babae, alam ko kung anong dahilan at dinala niya ako sa ganung klaseng lugar. Pero hindi rin ako tumanggi. Ginamit ko ang katawan ko para mas mapalapit ako sa kanya, Miss Winnie. Ginamit ko ang alindog ko para mas mabaliw siya sa akin. Kaya bago matapos ang gabi, marami na siyang ipinangako sa akin. Mga salitang pinangako din niya sa akin ilang taon na ang nakararaan. Aagahan ko na lang ang pagsundo sa'yo, ha? Paano ang asawa mo? Hindi niya malalaman ang tungkol sa atin at hindi rin ako papayag. Okay, basta sunduin mo na lang ako, ha? Daig pa namin ang naghahani mo nang sumapit ang weekend. Sa isang resort na nasa out of town ako dinala ng lalaki. Hindi lang simpleng meeting o business matters ang pinunta niya doon. Literal na ipinakita niya sa akin na kaya niya akong ipamper at ibigay ang lahat ng gusto ko. Habang nagdi-dinner nga kami sa harapan ng baybayin, nagsalita si David. Kung papayag ka, gusto kitang ibahay, Andrea. Nagbibiro ka ba? Tawagin mo na akong selfish o ano paman, pero hindi ko kayang malayo ka sa akin. Hindi ko na nga yatang kayang mabuhay nang hindi ka nakakasama eh. E paano ang asawa mo? Hindi siya magiging hadlang sa ating dalawa. Kaya kong itago ang tungkol sa atin, kahit na nasa iisang bahay lang tayong tatlo. Kung normal na kabit lang ako, Miss Winnie, hindi ako papayag sa gusto ni David eh. Isang malaking kalokohan yun. Pero dahil gusto kong maghiganti sa kanilang dalawa, isang malaking opportunity ito para paglaruan ko silang dalawa. Kaya ngumiti ako at hinawakan ang kamay ni David. Pumapayag ako, David. Para sa'yo gagawin ko ang kahit na ano. Mahal na mahal kita, Andrea. Promise, hindi ka magsisisi sa magiging pagsasama natin. Napangisi ako ng lihim. Talagang hindi ako magsisisi dahil magsisimula na ang pinakapuso ng paghihiganti ko. Natapos ang weekend vacation namin ng masaya at payapa. Nagpahinga ako sa bahay at ibinalita kay Lisa ang mga pinag-usapan namin ni David. Gusto niya akong ibahay kasamang asawa niya, Lisa. Pumayag ako. Sigurado ka? Hindi ka ba mapapahamak sa gagawin mo? Ito na ang pagkakataon ko para makapaghiganti. Ngayon pa ba ako aatras? Ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka, ha? Ngumiti lang ako kay Lisa bilang ganti. Ipinagpatuloy ko ang pag-iempake habang pinapanood niya ako. Nang mga sumunod na araw, nakangiti akong pinapasadahan ang tingin ng malaking bahay ni David, ang bahay na dapat sana ay ako ang naging reyna. Handa ka na ba? Oo, handa na ako, David. Paano ka? Ang ibig mo bang sabihin, ang asawa ko? Oo. Sinabi ko sa kanya na may kasamahan ako sa trabaho na pansamantalang mag-i-stay dito sa bahay. Hindi naman siya nagreklamo. Eh di mabuti. Wala ka naman sigurong mga kasambahay na matabi lang dila, di ba? Huwag nating silang pansinin. Ang importante,
magkasama na tayong dalawa. Sige, sinabi mo eh. Huminga ako ng malalim ng alalayan ako ni David papasok sa malaking gate. Iilang kasambahay ang napatingin sa akin pero kagaya nga ng advice sa akin ni David, hindi ko sila pinansin. Confident akong naglakad papasok sa loob. Sa pagkakataong yon hindi ako mukhang GRO. Mas kagalang-galang at sopistikada ng itsura ko. Corporate clothes, branded na bag at stiletto. Mamahalin pero hindi matapang sa pang-amoy ang pabango ko. Relax. Hindi ka nila kilala. Kaya huwag ka mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Okay lang ako. Besides naman, wala akong pakialam sa mga kasambahay niyo eh. Sumama ako dito sa bahay mo para sa'yo. Sasagot sana sa sinabi ko si David, pero biglang tumunog ang cellphone niya. Walang choice ang lalaki kundi sagutin ang tawag. Hello? Nerissa? David, nasan ka? Nasa bahay ka na ba? Oo, nandito na ako. Kasama ko na ang katrabaho ko. Ikaw? Pauwi na ako. Sige, ililibot ko lang ang kasama ko Nagpahanda ako ng lunch kay Manang, sabay na tayo. At naputol na ang pag-uusap ng dalawa. Humingi pa ng paumanhin sa akin si David sabay ngiti. Pasensya na Hindi ko kasi pwedeng hindi sagutin ang tawag niya Demanding ba ang asawa mo? Medyo. Higit pa dun, masyado siyang selosa. Kaya kailangan natin mag-ingat. Kung ganyan naman pala, sana binukod mo na lang ako ng bahay. Gagawin ko naman talaga yan Pero bigyan mo pa ako ng oras. Kailangan ko lang masigurado na hindi ka na maaagaw pa ng iba. Napangisi ako at naalala na naman ang nakaraan ko. Dati ako ang naghahabol kay David, Miss Winnie. Kahit nung nasira na ang mukha ko, ako pa rin ang nagmamakaawa sa kanya. Pero pinagtabuyan niya ako nang makitang pangit ang mukha ko. Tapos ngayon, siya na ang naghahanap ng paraan para mapalapit ako. Paano pa kaya kapag nalaman niyang si Andrea na kabit niya ngayon ang parehong Andrea na sinira nila ang buhay noon? Hindi na ako nakaangal pa nang magpatuloy kami sa paglilibot. Mas lalo kong napapansin ang bawat detalye ng kanilang tahanan. Ang mga mamahaling gamit, malalambot na sofa at malalaking painting sa dingding. At higit sa lahat, nakaramdam ako ng panghihinayang. Ito ang buhay na pinangarap ko pero ipinagkait sa akin. Gusto mo bang makita pa ang ibang parte ng bahay? Sure. Bukod sa master's bedroom, ang guest room na ang isa sa mga paboritong tambayan ko mula ngayon. Ang ganda ng kwarto na to. Ito ang magiging kwarto mo. Talaga? Ang sosyal naman? Hindi lang ito ang regalo ko sa'yo. Lapitan mo yan, Tokador. Sinunod ko ang sinabi niya. Nakita ko ang tokador, bahagyang nakabukas, at sa loob tumambad sa akin ang napakaraming mga alahas. May kumikislap na hikaw, kwintas, pulseras, at sa gilid naroon ang isang maliit na kahon. Hindi ko man yun hinawakan, alam ko na kagad kung ano ang laman nun. Pera. Okay ka lang ba? Oo naman, nalula lang ako sa dami ng regalo mo para sa akin. Deserve mo yan. Ang swerte ko naman sa'yo. Sigurado ka ba talagang ako lang ang dinidiskartehan mo ng ganito? Baka naman marami ka ng nilokong babae noon Maniwala ka sa akin, Andrea. Wala. Ikaw lang ang bukod tanging sinuyo ko ng ganito. Si Nerissa, hindi ko niligawan ng asawa ko. Ipinagkasundo lang kami noon ng mga magulang namin. Talaga? Bukod kay Nerissa, may iba ka pa bang naging girlfriend? Wala talaga, Andrea. Gusto kong bulyawan si David ng mga oras na yon. Lantaran niyang kinalimutan ang samahan namin noong hindi pa kami nagkakaproblema na dalawa. Sinungaling siya, Miss Winnie. Pero sa kagustuhan kong magtagumpay ang misyon ko, kailangan kong magpanggap na natutuwa. Kaya lulunukin ko na muna ang galit ko. Dapat na ba akong ma-flatter? Bakit hindi? Sa'yo ko lang naman sinasabi ang lahat ng ito Ni asawa ko nga, hindi ko pinagsasalitaan ng ganito kalambing Sus, wag mo nga akong bulahin. Hindi mo ako maloloko. Kailan naman kita niloko? Palagi? Os. Dahil sa sinabi ko, pabiro akong sinugod ni David. Nagtawanan kami na animo kami lang ang nasa lugar na yon. Wala kaming pakialam kung may makakita man sa amin.
Tumili pa ako ng sapilitan niya akong kinarga at pinaikot-ikot sa kinatatayuan namin. Ilang sandali pa, mas naging mainit ang tagpo sa pagitan naming dalawa. Hindi ko na namalayan ang mga sandali. Pagkatapos naming gawin ang isa pang eksena ng pagtataksil, nakarinig kami ng mga yabag mula sa hagdan, paakyat sa kinaroroonan naming kwarto. Nataranta akong bumangon. Namutla naman kagad si David. Nagunahan kami sa pagbibihis at umaktong normal hanggang sa maisip kong magkunwaring magbabanyo. Tsaka naman may kumatok sa pinto. David, nandito ka ba? Hoy, anong gagawin natin? Kumalma ka lang. Ako ang kakausap kay ni Risa. Oo, sige. David, nandito ka ba? O kailangan ko pang pumasok dyan sa loob? Nandiyan na! Bubuksan ko na! At binuksan nga ng lalaki ang pinto. Tumambad sa harapan ni David ang kanyang asawa. Maotoridad ang aura ni Nerissa. May matatalim na mga mata at tila ba malakas ang pakiramdam. Nakikita ko siya sa may siwang ng pinto eh. Nakaramdam ako ng kaba nang mapansin kong tumitig sa akin si Nerissa. Ilang taon din kaming hindi nagkita ha. Pero ang sakit na binigay niya sa pagkatao ko, sariwa pa na animo bagong sugat. Tahimik kong naikuyom ang kamao ko. Matinding pagpipigil ang ginawa ko sa sarili ko. Nerissa, ang aga mo namang umuwi. Anong nangyayari sa'yo? Nagkausap tayo sa phone hindi ba? Sabi ko pauwi na ako. Sorry kung hindi kita nasalubong sa baba ah. Kinailangan ko kasing masiguro ang bisita ko na komportable siya rito sa magiging kwarto niya. Talaga? Bakit? Business partner ko nga pala si Andrea. Andrea? Ilan ba ang Andrea sa mundo at parang lagi na lang akong nakaka-encounter ng ganitong pangalan? Nerissa, siya si Andrea, business partner ko. Andrea, si Nerissa nga pala, asawa ko. Hello? Magalang at malumanay pa ang boses ko nang bumati sa kanya. Tinitigan ako ni Nerissa mula ulo hanggang paa. Hindi siya ngumiti, pero hindi rin naman siya galit. Kumain ka na ba, Andrea? Hindi pa nga eh. Sige, sumabay ka na sa amin sa pagkain. Thank you. David, ano pang ginagawa mo dyan? Halika na. Sumunod ka sa akin. Ikaw, Andrea, huwag mo kaming paghintayin ha. 12 p.m. sharp ang tanghalian. Okay, may oras pa ako para magbihis. Ang ganda ng bahay mo, by the way. Salamat sa pagpapatuloy ha. Hindi ako sinagot ni Nerissa. Sa halip, tinalikuran niya ako habang nakasunod sa kanya si David. Pansin ko, hindi pa rin nagbabago si Nerissa. Maldita at selosa pa rin. Pero hindi ako nagpaapekto sa kanya. Ibang mukha ko ngayon sa naging mukha ko dati. Kaya malamang hindi niya ako kilala. Inayos ko ang sarili ko at nag-retouch ng makeup. Iniliyad ang dibdib at pinasadahan ang tingin ng kabuuan ko sa salamin. Nang bumaba ako sa kusina, naghihintay na sa akin si Nerissa at David. Naabutan ko silang nagtatawanan. Bakit kasi kailangan mong kalimutan ang anniversary natin eh? Sabi ko naman sa'yo eh, wala kang dapat na ipag-alala, hindi ba? Pwede naman ako magpahabol ng regalo para sa'yo. Okay lang kung palaging late ang regalo mo. Ang importante, naalala mo ko at the last minute, hindi ba? Baliw ka talaga eh. Mas baliw na baliw ka sa akin ni Risa. Ang pogi kasi ng mister mo eh. Kaya palagi mong pinagdududahan, Anong gusto mo? Ipamigay kita sa iba? Baka nakakalimutan mo, David. Nagawa ko nga manira ng buhay noon para makuha ka lang, hindi ba? Napahigpit ang hawak ko sa kutsara nang marinig ang sinabi ni Nerissa. Nahihiya naman na napakindat sa akin si David. Nang ibig sabihin niya, wag ko nang pansinin si Nerissa. Kita ko sa mukha niya ang pagkailang habang nilalambing ang asawa niya na kung ako ang tatanungin, ewan ko lang kung lambing pa bang matatawag. Base kasi sa choice of words ng dalawa, para na silang nagsusumbatan sa mas formal na paraan. Andrea, namumutla ka ha? Okay ka lang ba? Okay lang ako, walang problema. Ang sarap ng lunch. O paano, magpapahinga na muna ako ha? Dito ka muna. Hindi pa tayo nagkakausap ng matagal eh. Gusto pa kitang makilala.
Okay, isa akong business partner. Walang matutuluyan dito sa syudad kaya sinabi sa akin ni David na may bakante kayong kwarto na pwede kong tuluyan. Hindi ka naman siguro magtatagal dito, no? Napatingin ako kay David. Natigil naman sa pagsubo ang lalaki at napatingin din sa akin. Lumikot ang kanyang mga mata. Nerissa, hayaan mo muna siya magstay rito hanggang kailan niya gusto. Nakakaya naman kung kadarating lang niya tinatanong mo na kagad kung hanggang kailan siya rito. Magiging prangka na ako, Andrea, ha? Babae ka at lalaki ang katrabaho mo. Hindi ako komportable na may kasamang babaeng asawa ko sa mismong bahay pa namin. Walang problema kung natatakot ka na baka landiin ko ang asawa mo. Nerissa, ano ba? Napag-usapan na natin to, di ba? Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng ka-business partner ko. May hotel naman, David. Tsaka hello, Pilipina ang babaeng yan. Imposible naman na wala siya ni isang kamag-anak sa kahit saang sulok ng Pilipinas. Ano kaya ang mararamdaman mo kung ang bisita mo naman ang bastusin ko, ha? Biglang binagsak ni Nerissa ang kanyang hawak na kutsara at tinidor. Nanginginig siya sa galit pero hindi ko alam kung bakit hindi na siya nakapagsalita ng mga sandaling yon. Tumayo ang babae at sinamaan kami ng tingin sabay alis. Lihim akong natawa. Ang galing talagang magsinungaling ni David. Isang dakilang artista. Hindi niya masabi na isa lang akong GRO na nakilala niya sa bar at natipuhan niya na maging kabit. Pasensya ka na, ha? Hindi ko alam kung bakit nasabi niya ang mga yun sa'yo. May rason naman talaga para magselos siya, hindi ba? Kung alam lang niya. Kaya nga mas gusto kita Mas professional ka pa sa asawa ko. Sanay na ako sa ganyang ugali ng mga babae. Hindi lang ako iilang beses na sinugod ng mga asawa, lalo na sa mga lalaki na pabalik-balik sa bar. Ganun pa man, wala siyang karapatan na bastusin ka. Ikaw ang gusto ko. Ilang taon din ako nagtiis sa kanya. Hindi lang ako makahanap ng tiyempo para layuan siya. Lihim akong napaismid nang marinig ang sinabi niya. Hindi ko maiwasang maalala na naman ang nakaraan kung saan wala siyang ginawa nang sapilitan na pinaghiwalay kami ni Nerissa. Mabuti na lang natapos na kagad ang usapan namin. Nagkulong sa kwarto niya si Nerissa habang inaalo ni David. Ako naman, kinausap ko si Lisa sa cellphone. Kinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa unang araw ko sa bahay ni David. Kung narito ka lang, Lisa, masasabunutan mo talaga ang mahaderang asawa ni David. Ayoko talaga sa kanya. Pabor na sa'yo ang pagkakataon, Andrea. Kaya gawin mo ng misyon mo para makabalik ka na rito sa atin. Namimiss na kita Huwag kang mag-alala. Uuwi rin ako kagad kapag okay ng lahat. Pagkatapos ng tsikahan namin, pinutol ko na ang tawag. 9:00 na ng gabi. Tahimik na ang paligid. Pero alam kong maaga pa sa mga babaeng tulad ko ang ganung oras. Hihiga na sana ako nang marinig ko ang pag-click ng pinto. Alam ko na kagad na si David yon. Tahimik akong umupo sa gilid ng kama, pinipigilan ng kaba at excitement na kanina pa naglalaro sa dibdib ko. Nang tuluyan nang bumukas ang pinto at sumilip ang pamilyar niyang muka, hindi ko napigilang bumulong. Ang tagal mo naman. Sorry ang tagal niya nakatulog Takot ka pala sa asawa mo Tapos ang lakas pa ng loob mo namang babae. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Nag-iingat lang ako. Hinawakan niya ang bewang ko. Gumanti ako. Kiniliti ko siya sa tagiliran hanggang sa napatawa siya ng pigil. Matapang ka Ano ba? David naman nakikiliti ako. Pagbigyan mo na ako. Namiss kita ng sobra Ano ba? Baka mahuli tayo ng asawa mo. Huwag kang mag-alala. Tulog na si Nerissa. Anong gagawin natin ngayon? Alam mo na yun. Pareho kaming pinipigilan ng tawa, nag-aagawan sa pagkiliti, halos mahulog sa kama sa kaiiwas at kagaganti, hanggang sa may kumalabog, parang may nahulog sa kabilang kwarto, Miss Winnie. Natigilan tuloy ako. Ano yun? Hindi ko alam. I-check mo kaya? Wag na. Ilang sandali pa, may sunod-sunod na katok sa pinto. Napatingin ako kay David, nanlalaki ang mga mata. David? Naku! Ang lakas naman ng pang-amoy ng asawa mo.
Kailangan kong magtago. Natatawa kong tinuro kay David ang ilalim ng kama. Sa kabila ng pagiging isang malaking tao niya, napilitan siyang gumapang para magtago. Tsaka ako bumangon para harapin si Nerissa. Nerissa, may kailangan ka? Nasaan si David? Ha? Teka, bakit sa akin mo hinahanap ang asawa mo? Okay ka lang ba? Naninigurado lang ako na walang ibang kama na ginagapang ang asawa ko. Ay, hindi ko alam na ganyan ka pala sa asawa mo. Wala kang tiwala sa kanya. Napaatras si Nerissa, tila nabigla sa mga sinabi ko. Sunod-sunod siyang umiling at tinanggi ang paratang ko. Hindi totoo yan. Ate girl, wag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko sa'yo ha. Pero ang lalaki, ayaw niyan sa malakade ng relasyon. Bigyan mo siya ng kalayaan. Maging kampante ka sa ganda mo. Hindi mo kailangan magmakaawa sa kahit na sino. Kahit pa sa asawa mo. Hinahanap ko lang si David. Malay ko ba kung pumasok siya rito? Ano naman ang gagawin niya rito sa kwarto ko? Ikaw ang asawa niya, hindi ba? Kaya parang nakakatawa naman kung papasok siya sa kwarto na okupado na ng iba. Kapag nakita mo si David, pakisabi na hinahanap ko siya. Nagpapahinga na ako eh. Tsaka ikaw naman ang asawa ni David. Nakakahanap ka naman siguro ng paraan para makita siya. Halata sa mukha ni Nerissa ang kahihiyan. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik. Ni hindi man lang siya humingi ng paumanhin sa akin, Miss Winnie. Nang makaalis na nga si Nerissa, tsaka naman dahan-dahan na lumabas sa pinagtataguan niya si David. Nakangisi. Tuwang-tuwa siya na naisahan niya ang kanyang asawa. Kung ako ang tatanungin, hindi ko ikakatuwa ang ginawa niya, no? Baka nga saktan ko na siya ngayon eh. Pero dahil silang dalawang pinaghihigantihan ko, hahayaan ko na lang ang kalukuhan niya hanggang sa silang dalawa na mismo ng asawa niya ang mag-away. Naging maayos naman ang pananatili ko sa bahay ni David. Kaswal kaming nagkakausap sa umaga, animo sawa naman na naglilingkisan sa gabi. Ginagawa namin yon ng lingid sa kaalaman ni Nerissa. Isang araw, nanggaling ako sa grocery nang madatnan ko si Nerissa sa kusina. Andrea, nandyan ka pala. San ka galing? Namili ako ng toiletries ko, tsaka ibang kailangan dito sa bahay. Nakakahiya naman na nag-i-stay ako dito nang wala man lang akong binibili para sa inyo, hindi ba? Alam mo, hindi mo kailangan gawin yan. Mayaman kami ng asawa ko. Kaya ka naming pakainin kahit ilang buwan pa. Pero hindi ka man lang ba nahihiya na parang balak mo pang magtagal dito sa bahay? Ano naman ang ibig mong sabihin? Inaabala mo ng buhay naming mag-asawa. Sa gabi, hindi ko alam kung nagkikita ba kayo ni David, pero madalas siyang nawawala sa tabi ko. Babae ako, Andrea, at alam ko kung anong ibig sabihin nun. Matanong nga kita ni Risa, nai-insecure ka ba sa akin? Ako? Bakit naman ako mai-insecure sa'yo? Alam mo, Andrea, kung nagbabalak kang maging kabit ng asawa ko, wag mo nang ituloy dahil hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin para saktan ka. Tinatakot mo ba ako ni Risa? Alam mo kasi lumaki ako na nag-iisa sa buhay eh. At kinukonsumo ko lang ang dating mga takot at hirap na pinagdaanan ko. Kaya ang simpleng pagbabanta mo, hindi na malaking problema para sa akin. Walang ya ka talaga? Nerissa, wala kang dapat na ipag-alala. Kasi kung wala kang insecurity sa katawan, hindi ka na maaalarma sa presensya ko. After all, katrabaho ko lang naman ang asawa mo eh. Depende na yon sa gusto mong isipin na ginagawa namin. Nakangisi ko pang wika sabay tumalikod na sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang galit ni Nerissa habang naglalakad ako palayo, Miss Winnie. Sinisimulan ko na kasing iakyat sa mas mataas na level ang panggugulo ko sa mag-asawa. Kung minsan nga, sinasadya namin ni David na mahuli niya kami sa aktong naghaharutan. Hindi nagsasalita si Nerissa. Hindi niya ginawa sa akin ang mga bagay na ginawa niya noon. Sa parting ito, masasabi ko na may nagbago sa kanya. Hanggang sa isang araw, galit akong kinausap ni Nerissa. Kinumpirma niya sa akin ang mga nakita at mga pagdududa. Hindi na ako makatanggi, Miss Winnie. Matibay na ang ebidensya niya. Hindi ka katrabaho ng asawa ko, mabahong babae. Kabit ka niya. At hindi na talaga kayo nahiya. Dito pa sa pamamahay namin kayo naglalandian. Bakit? Kahit minsan ba, hindi pa ng babae ang mister mo? Ngayon lang, ha? Ikaw lang ang malakas ang loob na lumapit sa asawa ko ng ganito. Hayop ka!
Talagang gusto mo akong saktan, ha? Hindi mo ba alam na ang huling babaeng lumandi sa asawa ko, sinunog ko ang mukha niya? Sumugod ng walang pakundangan si Nerissa sa akin. Kung sabunutan lang naman, sanay ako sa rambulan, kaya hindi ako umatras at lumaban din sa kanya. Naghilahan kami ng buhok hanggang sa bumangga kami sa mesa. Natapon ang mga gamit sa kusina, nabasag ang ilang mga baso at nagkalat ang mga bubog. Hindi kami tumigil. Dahil nanggigigil na rin ako sa kagustuhan na masaktan siya. Sa katunayan, pumabor ako sa pagkakataong ito dahil siya ang humandusay sa sahig. Sinakyan ko siya at inumpog ng ilang beses ang ulo niya sa sahig. Napapasigaw sa sakit si Nerissa. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang mga kasambahay pero pinagbantaan ko sila. Huwag kayong lalapit kung ayaw niyong masaktan ko pa ang amo niyo. Walang iya ka talaga, Andrea. Traidor ka! Ako? Traidor? Hindi ba ikaw? Hindi kita kilala. Kusa kang dumating sa bahay na ito, nakalandian ng dala. Tapos ngayon, ako ang pagsasabihan mong traidor? Mas lalong hindi mo ako kilala, Nerissa. At sigurado ako na magugulat ka kapag nalaman mo kung sino ako. Nagpatuloy kami sa pagsasabunutan hanggang sa dumating na si David. Inawat niya kami. Sinampal siya ni Nerissa. Pareho niya kaming pinagbantaan. Gayunpaman, hindi ako nagpatinag, ni hindi ako umalis sa bahay nila pagkatapos ng mga nangyari. Gayon na lang ang galit ni Nerissa. Ang kapal ng mukha mo! Malandi ka! Maganda ako, samantalang ikaw, dugyot, kaya ka pinalitan ng asawa mo eh. Ha! Nakakaawa ka naman. Hindi mo pa ako lubusang kilala para husgahan mo ko ng ganyan, Andrea. Kilala ko ang uri mo, Nerissa. Ikaw ang tipo ng babae na unang mga agaw tapos kapag nagantihan, nagagalit. Tama na, please. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hayop ka, David. Wala kang kwentang asawa. Si David walang kwenta? Bakit hindi mo yan ituro sa sarili mo, Nerissa? Ikaw ang dahilan kung bakit nagloko ang asawa mo. Ang kapal naman ng mukha mo. Huwag mong isisi sa akin ang kakatihan niyo ng asawa ko. Tama na, Nerissa. Nangyari na ang lahat ng to. Alam ko, kasalanan ko ang ginawa ko. Pero sana maintindihan mo ko. May mga pangangailangan ako at hinahanap na wala sa'yo. Napakawalang yan nyo. Sana masunog sa impyerno ang mga kaluluwa nyo. Paano naman ang kaluluwa mo, Nerissa? Akala mo ba sobrang bait mo na para sabihin sa amin ang mga bagay na ito? Isinusumpa ko, pagbabayaran niyo ang mga ginawa niyo. Aniya, tumawa na lang ako at umiling-iling na parabang isa siyang baliw. Pero ito pala ang isa sa mga pagkakamali ko na hindi ako natakot sa mga banta niya. Nagising ako isang umaga na masama ang pakiramdam. Halos hirap pa nga ako sa pagbangon. Nangahapdi ng todo ang mukha ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kaya dali-dali akong bumangon para tignan ang itsura ko sa salamin. Ganun na lang ang sindak na naramdaman ko nang makitang may tumubong maliliit na butlig sa aking muka. Butlig na parang nagtutubig at parang may gustong maglabas ang mga maliliit na insekto sa loob. Diyos ko, ano ito? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang isa sa mga butlig. Mainit ito at parang gumagalaw sa ilalim ng balat ko. Napaatras ako, kinikilabutan. Hindi pwede to. Masisira ang mukha ko. Biglang may pumutok sa isa sa mga butlig. Napasinghap ako sa sakit. Kasabay nun, may lumabas na malapot na likido. Kasunod ng isang napakaliit na kulay itim na parang uod na gumapang palabas ng balat ko. Napahiyaw ako at napaatras. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi to pwedeng mangyari. Hindi ito totoo. Pero isa-isa pang pumuputok ang mga butlig sa mukha ko. Nagkalat ang mga nana at dugo sa pisngi ko. Amoy malansa, malapot. At sa bawat pagputok, may lumalabas. Napahawak ako sa mukha ko habang umiiyak. Tulong! David! Nasaan ka? Tulungan mo ako! Dali-dali akong lumabas ng kwarto pero pagdating ko sa sala, nadatnan ko si Nerissa nakaupo sa sofa at nakatingin sa akin. Ni hindi man lang siya nagulat sa itsura ko na parang inaasahan niya ang nangyayari sa akin.
Sa halip, nakaririmarim ang kanyang ngisi. Bakit ka sumisigaw, Andrea? Nasaan si David? Nasaan ang asawa mo? Ikaw ang kabit. Kung wala siya sa akin, malamang nasa iyo siya. Kaya bakit sa akin mo siya hinahanap? Ikaw, alam ko ikaw ang may kagagawa nito. Nakita mo na? Sabi ko sa'yo hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Hindi ito totoo. Ang mukha ko. Totoo yan, Andrea. At hindi pa yan ang pinakamasakit. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Hindi mo maalala? Inahas mo ang asawa ko. Mapagpanggap ka. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko ang pagtataksil niyo ni David. Ngayon, ibinabalik ko lang sa'yo ang sakit na binigay mo. Biglang sumakit ang mukha ko ng sobra. Mas marami pang butligan tumubo na ikinataranta ko. Nag-uunahan ang mga ito na gumapang palabas sa mukha ko. Matinis naman ang naging halakhak ni Nerissa. Tuwang-tuwa siya sa ginawa niya sa akin. Ako naman, pumapalahaw sa sobrang sindak. At hindi pa yan ang mararanasan mo, Andrea. May kasunod pa yan. Mas matindi at mas malupit. Umalingaw-ngaw ang halakhak ni Nerissa sa aking pandinig. Nakaramdam ako ng pagkahilo pero pinagpatuloy ko pa rin ang pagsigaw. Hanggang sa hindi ko namamalayan, may kung sino ang gumigising sa akin mula sa mahimbing kong pagkatulog. Kasabay nun dumilat ako. Tumambad sa harapan ko si David, nag-aalala. Sa likuran niya, nakaabang si Nerissa. Andrea, binabangungot ka. Abot hanggang sa kabilang kwarto ang sigaw mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Masama lang ang pakiramdam ko. May maaga akong meeting kasama ang mga stockholders. Sana naman wag na kayong mag-away pa ni Nerissa. Tsaka ko na ayusin ang problema sa pagitan nating tatlo. Huwag kang mag-alala, David. Hindi ako galit. Kahit kailan, hindi ako magagalit. May kasalanan ako sa inyong dalawa. Naging selfish ako. Pero sana, bigyan niyo ako ng pagkakataong magpaliwanag. No worries, David. Ako nang bahala kay Andrea. Umalis ka na. Dahil sa narinig, nagmamadali ako sa pagbangon. Masama ang tingin na ginawad ko kay Nerissa. Kahit na hindi ako magbihis, makikisabay na ako sa'yo, David. May gagawin ako. Saan ka pupunta? Pupunta ako kay Lisa. Sige, hihintayin na lang kita sa garahe. Dinampot ko lang ang cellphone ko at pitaka, tsaka sumunod kay David. Hindi ko man lang sinulyapan si Nerissa. Nang makarating ako sa pinto, muli akong lumingon. Kahit bahay mo to, wala kang karapatang manatili dito sa kwarto ko nang wala ako. Kaya lumabas ka na. Sagad hanggang buto ang kasamaan mo, Andrea. Kabit ka lang. Kaya kitang ipakulong kahit na anong oras ko gusto. Bakit hindi mo gawin? Para malaman ng lahat na may isa ka ring Andrea na sinunog ang mukha ilang taon na ang nakararaan. Nanlaki ang mga mata ni Nerissa. Nabigla sa sinabi ko pero hindi ako nagpakita ng takot. Ngumisi pa ako nang makita ang pagkabalisa sa kanyang muka. Gayunpaman, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na matanong pa ako ng kung ano-ano. Kaagad akong sumakay sa kotse ni David at umalis na kami. Inihatid niya ako sa bahay namin ni Lisa. Nakaabang na sa akin ang babae. Alam kong may napapansin na siya sa akin na hindi niya sinasabi. Maski si David ganun din, kaya naalala ko na naman ang masama kong panaginip. Nang mapagsulok kami ni Lisa, kinausap niya ako. Okay ka lang ba? Para kang na-sunburn na. Lisa, may kakilala ka bang albularyo? Ha? Bakit? Pakiramdam ko kinulam ako. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, Lisa. At alam mong naniniwala ako sa mga ganyang klaseng kababalaghan. Teka, may numero akong naitago sa phone book ko. Sa pagkakaalala ko, Mang Castor ang pangalan niya. Isang magaling na albularyo, pero sa kabilang bayan pa nakatira. Wala akong pakialam, Lisa. Ang importante, malaman ko kung anong nangyayari sa akin. Sabihin mo nga sa akin, Andrea, na-booking ba ni Nerissa ang ginawa niyo ni David? Hindi lang basta na-booking. Nagbanta siya na pagsisisihan ko raw ang ginawa kong pang-aahas sa asawa niya. Tapos nagising na lang ako na ganito na ang itsura ko. Namumula na parang nasunog. Parang bumabalik ang dati kong balat kahit naritokada ako. Sige, ganito na lang. Tatawagan ko si Mang Castor. Pagkatapos magbihis ka na. Pupunta tayo sa bahay niya. Salamat.
Nagbihis nga ako at sumama kay Lisa papunta sa tahanan ng albularyo. Mga 2 oras din kaming bumiyahe. Pero hindi ako natatakot na maubusan ng panggastos dahil binigay ni David sa akin ang isa niyang ATM card. Nag-withdraw ko ng halos 10,000 kanina. Sa isang tila probinsya na kami nakarating ni Lisa. Baku-bako ang daan, halos gawa lang sa pawid at kawayan ng mga kabahayan. Tahimik at abala ang mga tao sa kani-kanilang kabuhayan. Malayo pa ba? Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Ang ganda rito, no? Tahimik at walang gulo. Tama ka. Ako nga, matagal ko nang pinangarap na tumira rito eh. Bakit hindi mo gawin? May sapat ka ng ipon, tsaka alam kong kaya mo nang bumili ng lote rito. Hindi pa kita pwedeng iwan. Natahimik ako sa sinabi ni Lisa. Nakaramdam ako ng hiya. Dahil sa akin, nakalimutan kong may sarili ring buhay si Lisa. Napabayaan lang niya dahil sa labis na pagsuporta sa akin. Habang papalapit na kami sa bahay ng albularyo, mas lalo kong napagtanto ang mga bagay-bagay. Ano bang makukuha ko sa paghihiganti? Wala namang bayad yon, Miss Winnie. Lalo na at kahit patayin ko pa si David at ni Risa, tila wala namang magbabago. Andrea, okay ka lang ba? Nandito na tayo. Okay lang ako. Kapag nakaharap mo na si Mang Castor, ipaliwanag mo sa kanya ang mga nararamdaman mo. Sabihin mo ang mga napansin mo sa bahay ni David. Malalaman niya kagad kung anong nangyayari sa'yo. Kaya niyang tawasin yun. Oo, sige. Kumatok si Lisa sa bahay ni Mang Castor. Isang lalaki ang lumabas at humarap sa amin. Nasa 50 mahigit ang edad, nakapantalong maong at t-shirt. Ninitian siya ni Lisa at kinawayan. Mang Castor, magandang umaga po. Ako yung tumawag sa inyo kaninang umaga. Ikaw pala yun, Iha. Halika, tuloy kayo. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Gusto po sana naming magpatawas. Iha, bakit? Kakaiba yata ang aura ng kasama mo, ha? Tukoy niya sa akin. Napatikhim ako at bumati ng magandang umaga sa albularyo. Pinaupo nila ako sa kawayang sofa at pinulsuhan. Mukhang kakaiba ang pintig ng pulso mo, Iha. Sa tingin ko, babae ang nakikipaglaro sa'yo. Andrea, mukhang tama ka nga. Tignan niyo po ang mukha ko. Dito nagsimula ang lahat, Mang Castor. Ipinaliwanag ko sa kanyang nangyari sa akin ilang taon nang nakararaan. Simula sa pagkakaroon namin ng relasyon ni David, ang pagwawala ni Nerissa, maging ang pagpaso niya sa mukha ko. Umiiyak na ako nang matapos kong isalaysay ang lahat. Ay, bakit may mga taong hindi makontento sa kung anong meron sila? Bakit kailangang agawin ng isang bagay na alam naman nating hindi kailanman pwedeng mapunta sa atin? Hindi ko po ginustong maging ganito, pero sinira nila ang buhay ko. Kaya wala akong nagawa kundi ang gumanti sa kanila. Iha, nasira man ang buhay mo, pero hindi na natin maibabalikan dati. Kung nakabangon ka na, huwag mo nang gustuhin pang maghigante. Ikaw din ang magsisisi sa huli. Paano naman po ang buhay ko? Paano ang mga taon na nasayang sa akin? Sinira nilang kinabukasan ko. Tahan na, Andrea, huwag ka nang umiyak. Nandito ako, nakahandang umalalay sa'yo. Nakalimutan mo na ba? Ni minsan hindi kita iniwan. Mas mahalaga ka sa akin, para na tayong magkapatid. May pag-asa po ba na gumaling ako sa nararamdaman ko? Kakasimula pa lang ng kulam. Hindi ko ito magagawang patigilin nang hindi patuloy ang kumakalat sa katawan mo. Kaya hintayin muna natin na lumabas ang resulta bago natin gamutin. Ibig sabihin, pagtitiisan ko pa to hanggang sa lumabas? Ganun na nga. Huwag ka na munang bumalik sa kanila, Andrea. Oo, sige. Binigyan ako ng langis na pamahid ni Mang Castor para mabawasan ang sakit. Kahit papano naginhawahan ako. Nanatili ako sa bahay namin ni Lisa at doon ininda ang sakit na nararamdaman ko. Kagaya ng nasa panaginip, naglabasan na ang mga butlig na animo may nabubuhay ng mga itim na uod. Gayon na lang ang pagkataranta ko. Hindi ko alam kung paano tatanggapin na ang dating mukhang pinaritoke ko, muli ko na namang makikita. Ang ginagawa kasi ng mga uod, tinatanggal ang balat na nagsisilbi kong maskara para magkaroon ng magandang muka.
Kamusta na ang pakiramdam mo? Heto, hindi ko na maintindihan ang sakit ng mukha ko. Mahapdi na masakit, tapos nangangati. Parang may nakikita akong nana, Andrea. Halika gamutin natin yan. Lisa, ako na nga ang sinaktan at binigyan ng ganitong karamdaman. Pero bakit ako pa ang kailangan magdusa? May mga bagay talaga na likas ng unfair sa mundo, Andrea. Mga pagsubok na gaano man kahirap, kailangan nating pagdaanan. Pero lahat ng ito, dadaan lang naman sa buhay natin. Napaiyak ako sa sinabi ni Lisa. Naalala ko ang mga hirap na pinagdaanan namin, lalo na nung lumapit ako sa kanya para isumbong ang sinapit ko sa kamay ni Nerissa. Nagsakripisyo din naman si Lisa ni hindi niya ako siningil ng malaking halaga. Sa kabila ng mga pinagdaanan namin, nanatili siyang mabait at mabuti sa kapwa. Alam kong hindi maganda ang pinagdaanan ko, pero ganun ka rin naman Kaso lang, uhaw ako sa paghihiganti. Bakit ikaw, sa kabila ng nangyari sa'yo, kalmado ka pa rin? Inapirin ako noon, Andrea, pero naisip ko masyadong maikli ang buhay para ubusin ko lang sa paghihiganti. Bakit hindi pwedeng maging masaya na lang ako? Ang karma, darating din yan sa taong nagkasala. Bakit ba hindi ko narinig yan sa'yo noon? Ang haba ng panahong nasayang sa akin. Hindi pa naman huli ang lahat, Andrea. Pwede ka pang bumawi. Kalimutan mo ng lahat. Pero hindi ko iuutos sa'yo na gawin mo yon. Ang sakin lang, binibigyan kita ng payo. Napaiyak ako sa mga sinabi ni Lisa. Matagal na kaming magkasama, Miss Winnie. Pero bakit ngayon ko lang pinakinggan ang mga sinasabi niya? Dahil sa pagmumuni-muni, mas lalo kong napagtanto na mali ang mga ginawa ko. Mali na pinagsikapan kong maghiganti sa mga taong dapat matagal ko nang iniwasan. Alam ko na malaki ang magiging pagbabago ng buhay ko sa desisyon na ito. Pero kailangan kong magpasya, Miss Winnie. Kaya naman kahit masakit, pipiliin kong kalimutan na lang ang mga nakaraan at magsisimula ako ng panibagong buhay. Hayaan mo, Lisa. Tatandaan ko ang lahat ng mga sinabi mo sa akin. Gagawin ko to para sa katahimikan ko. Totoo ba yan? Ibig bang sabihin magbabagong buhay ka na? Sigurado na ako sa desisyon ko. May naipon na rin naman ako sa nakalipas na panahon Ayoko nang maging dahilan para maghiwalay pang mag-asawa. Kailangan kong magsimula sa mas malinis at maayos na paraan ng buhay ko. Nakaka-proud ka naman, Andrea. Ngayon mas napatunayan ko na hindi ka nga masamang tao. Natuto na ako, Lisa. Tsaka nung dinala mo ko sa probinsya kung saan nakatira si Mang Castor, pakiramdam ko parang ang sarap tumira doon. Bakit hindi natin gawin, hindi ba? Tama ka, pero bago yon, aayusin ko muna ang ginawa kong problema kina David at ni Risa. Niyakap ako ni Lisa dahil sa sobrang tuwa. Ayaw lang daw niya akong diktahan sa kung ano ang tama at mali dahil malaki na ako at alam ko na raw kung mabuti ang ginagawa ko. Mas pinili niyang maging pasensyosa at pakiramdaman ang lahat ng desisyon ko. Nagpapasalamat din siya na hindi ko raw lubusang sinira ang buhay ko para lang makapaghiganti. Lumipas ang mga araw, mas lumala ang pagkalusaw ng mukha ko. Tila ba may tinatagong asido ang mga uod na naglalabasan sa mga butlig at tinatanggal ang retukada kong muka. Hanggang sa tuluyan nang lumitaw ang sunog kong anyo, ilang taon ko ring tinatago. Gayunpaman wala akong nararamdaman na pagsisisi. Mas ginusto kong ibalik ang lahat sa dati at tanggapin ang naging kapalaran ko. Nagpapasalamat na rin ako na sa bawat gabing nakakaramdam ako ng sakit, nandyan si Lisa para alalayan ako. Sa katunayan, siya ang gumagamot sa akin tuwing umaatake ang sandamakmak na uod palabas sa mga butlig sa mukha ko. Ang sakit na ng mukha ko, Lisa! Paano ko ba matatanggal ang kirot nito? Kailangan nating magdasal, Andrea. Huwag kang susuko. Nasa kalagitnaan na tayo ng sukat ng isang buong kulam na sinasabi ni Mang Castor. Nararamdaman ko na malapit na itong mawala. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa halos wala na akong mailuha. Kinaumagahan, nagtaka ko. Ang gaan na ng pakiramdam ko, Miss Winnie. Tuluyan na ngang naglaho ang makinis kong muka. Tila ba sinadya yung tanggalin. Bumangon ako sa kama na ang maipagmamalaki ay ang pilat sa mukha kong nalusaw. Wala akong maramdamang panghihinayang. Malaki ang naitulong ng langis na ibinigay sa amin ng matandang albularyo. Nakahanda ka na bang harapin sila? Sa unang pagkakataon, ngayon lang ako nakaramdam ng kaba, pero handa na akong harapin sila, Lisa. Kung ganon, halika na.
Puntahan na natin sila. Naging madali ang biyahe namin papunta sa bahay nila David. Sa pagkakataong yon, hindi ko kinahiya ang sunog kong muka. Nanlaki pa nga ang mga mata ni David nang makita ko sa gate kasama si Lisa. Andrea? Tama ka, David. Ako nga. Ako bilang ang GRO na nakilala mo sa bar at ang Andrea na pinaso noon ni Nerissa ay iisa. Paanong... Mahabang kwento, David. Pero baka naman pwede mo muna akong papasukin para makausap ko kayong dalawa ni Nerissa. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako manggugulo eh. Dahil sa nalilitong itsura ni David, kaagad siyang nagdesisyon na papasukin ako. Nasa sala si Nerissa, nagbabasa ng magazine pero halatang nangangalong mata. Mukhang ilang linggo rin siyang hindi nakatulog ng maayos. Tumingin siya sa akin, seryoso ang muka, halatang nagulat. Andrea? Nerissa, kumusta ka na? Hindi ko alam na makikita pa kita pagkatapos ng ginawa ko sa'yo. Palagi tayong nagkikita ni Nerissa, pero dahil sa kagustuhan kong magpanggap, nakalimutan kong alalahanin na tao lang ako at walang sapat na kakayahan para husgahan ang lahat ng kasalanan mo sa akin. Totoo bang mga sinasabi mo na ikaw ang Andrea na naging kabit ng asawa ko? Oo, at masakit mang isipin, ako rin ang Andrea na sinira mo ang mukha ilang taon na ang nakararaan. Alam mo bang masakit para sa akin ang ginawa mo? Pero hindi kita magawang sisihin ni Risa. Nasaktan ako dahil hindi tayo kailanman nagkasundo. Pero ayoko nang maghiganti. Kung hindi dahil sa ginawa mong pagkulam sa akin ngayon, siguro hindi ko pa mapagtatanto ang mga kasalanan ko. Malaki rin naman ang kasalanan ko sa'yo eh. Bakit nanatili kang mabait sa akin? Itong ginagawa mo ngayon, bakit? Gusto kong mabuhay na ng payapa. Gusto kong kalimutan ng lahat ni Risa. Ilang taon ko itong pinag-isipan at sa totoo lang tama ang kaibigan ko eh. Hindi ko pwedeng igugol sa paghihiganti ang buhay ko. Sana mapatawad mo ko sa naging kasalanan ko. Sa labis kong pagkabigla, umiyak rin si Nerissa at lumuhod sa paanan ko. Maski si David na nanatiling tahimik lumuluha rin. Pinilit ko siyang patayuin at kinausap ng maayos. Mas malaki ang kasalanan ko sa iyo, Andrea. Deserve kong magdusa. Hindi ko man lang inisip na lalaki lang ang muntik mo nang agawin sa akin. Samantalang ikaw, buong buhay mong nawala dahil sa kabaliwan ko. Hindi pa naman huli ang lahat para magbago tayo, hindi ba? Pasensya na kung naging baliw ako noon. Ako din. Pasensya na sa ginawa ko sa inyo. Kasalanan ko rin ang lahat ng ito, Andrea. Nerissa. Mahalin mo ang asawa mo, David. Ginawa niyang lahat para ipaglaban ka. Isa yun sa matibay niyang katangian na wala ako. Hindi ko na mababago ang nakaraan eh. Pero kaya ko itong kalimutan. Salamat, Andrea, at patawad. Malungkot akong ngumiti at niyaya na si Lisa na umalis, Miss Winnie. Hindi ko na magawang isipin pa ang lahat ng ginawa kong paghihiganti. Nasapawan na ito ng mga pangarap, ang magiging buhay namin ni Lisa, at kung sakali man, baka magkapamilya na rin kami roon. Kinalimutan namin ang masalimuot na karanasan sa syudad at nanirahan kami sa probinsya. Sa ngayon may asawa na si Lisa, ako ang ninang ng panganay niyang anak. May kasintahan naman ako pero wala pa kaming plano na magpakasal. Nawalan na kami ng balita kina Nerissa at David. Sana lang talaga nagbagong buhay na rin sila. Nagpapasalamat ako kay Mang Castor na sa kabila ng sunog kong muka, nagawa niya ng paraan na mabawasan ng konti ang pilat sa pamamagitan ng pagiging imahe ng isang ama sa amin ni Lisa. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Lea Nacel Dayapana, kay Nikki Yulin from Montalban Rizal, kay Victoria Escote, kay Ami Alip, kay Trixie Dalere, kay Nancy at Edith Makasakit, kay Larry Manguera, kay Eunice Dagapioso, hello din po kay Limay 34, kay Virginia at Lorraine Zamora, kay Adorio Tonight at sa mama niyang si Julie Lupango, kay Genevieve Gonzaga at kay Reynold Lopez from Tarlac,
Shoutout din po kay Lori Inaldo, kay Jeffrey Tejero na magbe-birthday po ngayong April 12. Advance happy birthday po. Hello din po sa mother ni Ma'am Maria Victoria Supresensya na si Nanay Ani, happy listening po. Kay Dana Bihag at sa mga anak niyang sina Abby, Miko at Matmat. Kay Alexa Pasyon at sa asawa niyang si Ian Pasyon. Kay Haku, Kasi at sa nanay niyang si Sedina Abad, happy listening po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Lilia Margalio, kay Maylene Owis from Qatar, kay Ma'am Milrose Demate, kay Bebs Golosino na magbe-birthday po ngayong April 11. Advance happy birthday po. Hello din po kay Risa Apolonio from Nueva Ecija, kay Lucy San Jose, kay Jen Coruna at sa Merex family from Bulacan, kay Florel Montesines at sa anak niyang si Gabriela Montesines, kay Ma'am Beth Mercado, kay Ronaldine Havilio at kay Jenaline Reyes. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod nating upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated ha. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin maka 100k subscribers po tayo. Kaya sana ma-reach po natin yan. Syempre sa tulong po ninyo. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.